Yun. Okay. So, good afternoon, sir. So, welcome sa ating first session. At itong session natin, syempre, focus tayo sa iyo mainly. Tapos, ang ating topic is kung paano ikaw magkakaroon ng sariling strategy mo. Tapos, yung strategy na yon, syempre, alam mo kung paano gamitin yung risk management nun, kung paano ka makakapag-backtest or optimize ng strategy mo. Ang maganda kasi, di ba nga kung nakakapanood ka na ng mga YouTube, sir, ang maganda pagdating sa strategy, hindi yung palipat-lipat ka. Kunwari, ay, hindi nag-work tong strategy na to, lipat nga ako. Ay, hindi nag-work, palitan ko kaya. So, ang maganda, stick to one muna tayo. Pag sa tingin mo na talagang hindi talaga working yung strategy mo, saka ka lumipat. Pero pag yung isang beses lang, wala rin, may strategy ka, na hit lang yung SL, mga 3 beses, ay, lipat na ako. Lipat na. Kapag ganun kasi nangyari, hindi mo nakikita yung totoong ah, capability ng strategy na yun. Kailangan mo talaga siya makita kung talaga bang ineffective o effective ba talaga yung strategy. Kailangan mo ng backtesting. Okay? So, yun ang pag-aaralan natin. Yung paano magbe-build ng strategy na para sa'yo. Kasi ang strategy, iba-iba yan. Meron ding binabagayan yan. Depende sa pagkatao mo, sa personality mo, sa schedule mo, sa anong klaseng trader ka, ganun. So, yun yung mga pag-uusapan natin sa buong course. Ang na sana magkaroon ka na ng strategy mo, alam mo kung paano siya i-optimize, alam mo kung paano mo siya i-manage yung risk, at sana makapag-trade ka sa prop firm. Aware ka na ba sa prop firm, sir? Ano lang coach, manaririnig yung mga parang yung mga basta medyo di ko rin siya ma-explain pero parang yung perform na research ko na rin po. Mm. So alam mo naman, sir. Yung parang magte-trade ng mga parang mga mas parang pasabihin na natin coach, parang pinupustahan mga nag-i-invest parang ganun and by percentage parang ganun po. Okay. So, tama naman yung pagkakaintindi mo, pero ang prop firm, sila yung mga companies na naghahanap ng mga magagaling na trader na Yun. para makapag-trade ka sa kanila, bibili ka ng isang challenge account. So, yung challenge account, may bayad yun, syempre bibili ka. Ngayon, ang kailangan mong gawin, kailangan mong ipasa yun. Kailangan mapakita mo dun sa company na kaya mo mag-profit. Meron kasi silang pinapatarget sa'yo na target profit and max loss lang. Kapag napasa mo yon, bibigyan kanila ng real account. Yung real account, pwedeng umabot yun ng $5,000 kahit $200,000 or even 400, may mga ganyan. O imagine kung yun ang account mo, $10,000, yun ang capital mo, di ba? Kasi kung isipin natin, ano ba talagang capital na kaya lang natin? $100, 200, yung extra lang natin. Pero pag ikaw, nag-trade na sa prop firm at nakapasa ka, pwede ka mag-trade with a capital of $10,000, $100,000, even $200,000. Magkano yun? Tingnan natin. Para lang medyo ma-visualize. Ang pinakamababa kasi nakikita ko, $5,000. O meron kang 285,000 pesos na pwede mong i-trade. Ano lang yan ang isang $5,000 account, nasa ano lang, ako bumili ako 32 times 57. Nasa 1.8 lang, less than 2,000. Oh, 2,000 pesos, pwede ka na magkaroon ng capital almost na. 300,000 pesos na account. Yan ang Okay. ipapatrade sa'yo ng company. Mm. Ngayon, ang pinapakuha nilang target dyan, kailangan mo makapag-profit ng nasa mga 10%.
So, kailangan mo mag-profit daw ng 28,000 pesos. Tapos, ang hatian niyan, nasa ano yan, parang nasa 80% sa'yo. So, times 80%, ang mapupunta sa'yo, 22,000 pesos or 23. Mm. Sabi mo lang sir, pag kailangan mo mag-break ha, walang problema yan. Hindi naman Okay tayo. lang po, coach. So, Yes, go go lang. ahead, coach. Yun yung Yes po. kagandahan ng nung prop firm. Dun sa Mm. 2,000 pesos, pag naging profitable ka, pwede kang magkaroon ng 2,000, ng 23,000 pesos. Kung profitable ka, kung talagang mahusay ka na. Kung kaya mo ng, kung nagigets mo na yung strategy mo, yung alam mo yung kabisado mo na siya, kung marunong ka na mag-manage ng risk, kung alam mo na mag-backtesting, alam mo yun, yung na medyo nagigets mo na talaga yung strategy mo. So, yun nga sana, hindi naman agad-agad pag natapos tong ano natin, tong course natin or sessions natin, hindi naman agad-agad makakapag-prop firm ka na. Kailangan mo pa rin talagang, alam mo yun, yung kahit sa sarili mo ikaw mismo. Kasi ang trading, ang pag-aaral sa trading, hindi siya spoon feeding. Hindi siya lahat ibibigay sa'yo nung nagga-guide sa'yo. It's more Yes. on self-study talaga siya. It's more on practice. Ikaw mismo. Kasi hindi ko naman pwedeng, oh, kamusta ka? O ano. Ano nangyari? Hindi, kasi meron tayong kanya-kanyang kanya-kanyang ginagawa. So, nasa Yes. sayo talaga yan. Nasa sayo talaga kung paano mo i-build yung sarili mo, yung paano mo ipapractice yung trading. Pero ako nandito para mag-guide. Ayun. So, ayun yung ano natin, actually ang parang pinaka-goal natin dito is maging profitable at makapag-trade sa prop firm. Kasi isa sa mga palatandaan na mahusay ang isang trader is kaya niya mag-trade sa prop firm. Bakit? Kasi ang prop firm is very strict. Hindi siya nag-a-allow na yung mga traders niya is mag-lose more than 5% ng account. So, kunwari, binigyan ka ng 300,000 pesos na account, di ba? Or yung 10,000. Ano, yung $5,000. Hindi ka nila i-allow na sunugin mo yan. Once ma-reach lang yung 5% na mas mataas pa, dun sa drawdown na tinitrade mo, kunwari, meron ka na yan. Once ma-reach yun, ikakat na nila agad yan. Mabibreach na agad yung account. Tapos, mawawala na yung access mo dyan. And by the way, hindi yan real money. That's only a simulated account lang. So, hindi nila talaga hinahayaan na masunog yan. So, paano ba kumikita ang prop firm? May dalawang paraan para kumikita sila. Ikakopy nila yung trade mo kasi mahusay kang trader napatunayan mo na mahusay ka. So, kokopyahin nila yan. Doon sila kumikita. Pangalawa, doon sa pagbebenta ng accounts. So, syempre, para magkaroon ka ng challenge account, kailangan mong bumili. At doon sila kumikita. Doon yung dalawang paraan paano sila kumikita. Mm. So, yun. May question, sir? Yes, go ahead lang, coach. Nagets ko na po. It's naman, no? So, yun ang ating pinaka-goal. So, dahan-dahan lang. Hindi naman natin kailangan biglain to. Tandaan natin na sabi nga dun sa mga napapanood ko, pati dun sa mga nagpo-post, ilang years ba bago ka naging profitable? Okay. Ilang years ba? Yung iba dun, 3, 5, 10. So, para ka nag-aral ng college. So, hindi to madalian. Hindi ibig sabihin, pag natapos natin to, go ka na kagad. Magla-live ka na kagad. Hindi. Wala pa nga ito, isang buwan nga. Baka nga lang, isang buwan lang to eh. Tapos, ila-live mo agad, ipapasok mo agad sa prop. Ay, hindi. Magde-demo ka muna talaga. Kailangan mong dumaan talaga sa proseso. Kasi even yung ibang mga magagaling na talagang dumaan sila sa years of practice. So, ngayon pa lang, once you enter Forex talaga, kailangan mo talaga ng
tiyaga. So, ano. Yes. Okay, so start ulit. Parang intro pa lang. Ito pala sir, aalis kasi kami, may lakad kami, mga, magdi-dinner kami dun sa nanay ko, lalabas kami. Yes. Naka-coding kasi yung kotse. So, sana matapos tayo may mga before, kahit mga late 4. Kasi ang coding is 5. Alis kami before 5. So, kailangan matapos tayo before 5. Tapos Yes mag-ayos. po, coach. So, sabihin mo lang pag medyo late na tayo. Okay, so, yun. Welcome sa ating training. Ang ating mga pag-uusapan, ngayon, day 1. Day 1 pa lang ngayon. Okay? Huwag muna tayo pumasok dun sa strategy talaga agad. Ano lang, slowly lang. Hindi ko na rin masyadong i-discuss sir yung mga, alam mo yun, yung nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, yung mga common, yung mga trading psychology, alam mo naman na yun eh. Di ba? Yung Yes. greedy, overtrading, tapos revenge trade, yung mga ganyan, alam nyo na yan eh. Hindi na natin pag-uusapan yan. Hanggat maaari, hindi na natin pag-uusapan kung ano yung nandun sa kung ano yung nakikita natin sa internet. Kasi nandyan na yan eh. Ang pag-uusapan natin dito, yung paano yung ikaw, paano yung atake mo, o paano yung maging approach mo sa trade. Kasi yun yung wala eh, yung sa'yo eh. Personal, wala yun. Wala sa internet yan. Yun ang Yes. pag-uusapan natin, paano yung atake mo, eh, paano yung maging approach mo. Okay? So, ang day 1 natin ngayon, introduction, risk warning, tapos ano ba yung objective nitong course, tapos get to know each other, and ano yung mga course requirements dito para sa requirement natin dito para sa course. Okay. So, ito yung day 2, magbibuild na tayo ng strategy mo. Itong strategy na Yes. to, yung strategy na fit sa lifestyle mo. Kasi nga, di ba, marami talaga strategy dyan. Marami nagkalat din sa internet. Actually, yun ang gagawin natin. Kung wala ka pa, pero actually parang may nakita na ako sa sir kung gumagawa ka ng trend lines. Tama. Yes po, coach. Yes po. Komportable ka doon, mukhang ano ka naman, satisfied ka, comfortable ka, hindi ka stressed, yung madali sa'yo, pwede nating i-push yun. Yun ang gagamitin natin. Yes po, Okay lang sa yun, sir. Yun ang gagamitin natin. Tapos, coach. pag-usapan din natin yung capital mo. Depende kasi yan talaga sa capital mo. Ngayon, magkano bang capital mo? Sabihin natin $100. Okay. So, magkakaroon ka ng target profit na $10 monthly or even 30. Pwede naman 30. $30 monthly. Magkano yun? $30. Nasa, anong $30? Lang. Times 57. Meron kang 1.7 monthly. Mga ganyan. Tansya-tansya lang. Kung marireach mo yung, Yes. yung 30% monthly with $100 capital. Kung tataasan mo naman times 3, 5,000. Kung $300 capital ka, pwede kang mag 5K monthly. Okay. Okay. So, yan. Yan lang. Para lang medyo may project natin. And ano ba yung risk appetite mo? Ikaw ba, sir? Ikaw mismo? Ano bang risk appetite mo? Depende, coach, sa sa capital. Pwede sa capital. Kasi magkano ba ang plano mong capital, sir? Para yun ang sa gagamitin ngayon, natin. sa ngayon, coach, ang ano ko lang is mas maganda, pinatarget ko muna for mindset is mga $100. Sabi nga kasi may nakita kasi ng advice na yung mas malaki nga hindi mo handle, yung maliit pa kaya. Parang ganun yung para yung pumapasok sa akin. Sige, okay lang yun, sir. Doon tayo sa komportable ka. Importante yun. Yes. Doon tayo sa hindi ka stressed. Hindi yung pag nakita mo nagdodroda na laka. Alam mo yun, yung kabado ka na. Yung nasisira na yung ano mo, yung nawawala ka na sa focus ba? Yung parang medyo nangangatog ka na. Doon lang tayo Uh, sa komportable. So ano na 100. coach? 100. Okay, stick tayo sa 100. Okay, so 100 tayo. Kasi ang maging mangyayari niyan, sir, kailangan natin itong pag-usapan. Kasi yung strategy mo, depende sa capital mo. Yes. Kasi
kasama sa strategy yung saan mo ilalagay yung SL mo. Ilang pips Yes. yun. Ngayon, kung kunwari, kasama sa strategy mo is 50 pips, masyadong malaki yun, kunwari gold yung titrade natin, masyadong malaki yun kung 100 lang ang kapital mo. Parang ganon. So, kailan natin mag-adjust. Depende sa appetite mo, depende sa risk, sa capital mo, at depende sa strategy. Ay, yung strategy mo is mag-a-adjust, depende sa capital mo, risk appetite mo, sa schedule mo, at iba-iba pa. Okay, so, capital mo 100, standard, $100. Okay, yan na iti-trade natin. Coach, wait lang po, coach. Mga 2 seconds lang po, coach. Go lang, sir. Go, go, go. Medyo Yun. po, sensya na, coach. Okay lang yun, sir. No ka ba? Sabihin mo lang ha, pag kunwari, babreak lang kahit saglit. Okay lang yun, sir. Interrupt mo lang. Thank you po. Wala problema dyan. Ayun. So, yun yung pag-uusapan natin sa day 2. Kailangan makabuild ka ng strategy. Pag-uusapan natin ano ba yung lifestyle mo. Ano ba schedule mo? Tuwing kailan ba yung off mo? Ano yung magandang strategy na papasok doon? Yun yung parang i-build natin. Yun. Sa day 2 pa yun. Sa day 3 naman, strategy optimization. Ibig sabihin ng optimization. Optimization, ibig sabihin, i-optimize mo. Kukunin mo yung pinaka-optimum settings niya, yung pinaka-the best na setting ng strategy mo. Kasi di ba strategy, kunwari, EMA crossover. Ang fast mo nasa 9 period. Ang slow mo nasa 21. Pag sinabing optimize, ano ba talaga yung best na period para sa fast? Baka naman pwedeng 5 period. Or baka naman 10 period. Ganon. Or dun sa slow mo, baka naman pwedeng 50 EMA ang magiging slow period mo. Or 100, parang ganon. Pag nahuli natin, yung kailangan kasi natin mahuli, ano ba yung best talaga na setting nung ano mo, nung EMA mo or nung strategy mo. Pwede ring i-adjust natin yung shift, EMA shift. Kung may, alam mo na ba yun, sir? Di ba sa EMA mayroong setting siya na shift? Pwede mong i-adjust Yes yun. po. Giging mong -1, -2. Kukunin mo yung Yes. pinaka-the best talaga. Kung ano yung pinaka-effective na strategy ay na settings para sa strategy mo. Yun yung aralin natin. Yes po. Yun. O kaya, dito sa strategy bias, pwede kang gumamit pa ng bias. Kunwari, lalagay ka ng trend filter. Kunwari, yung mas malaking EMA, like 200 EMA. Check natin, mas effective ba kung gagamit ka ng trend filter o hindi na? Kapag ba nag-crossover ng buy, mas maganda ba kung nasa above ng 200 EMA o hindi? Ah. Sir, by the way, kung medyo hindi mo gets, stop mo ako ha. Tapos Yes sabi, po, coach, yung moving average, yung pag-adjust. ah, basta pag hindi Yes mo po, ako coach. sabihin mo lang. Yes po, coach. Ayun. Kaya nga, sige mamaya na lang din sa ano. Meron ako parang mga ano gusto pa sabihin mamaya na lang sa isang slide. Tapos yung time filter. Time filter, dito papasok yung araw. Monday, Tuesday hanggang Friday. Kung anong araw ba maganda talaga mag-trade. Anong araw Okay. ba um, parang working yung strategy mo. Baka naman tuwing Okay. Friday, puro loss ka. Kung nakita natin puro loss ka ng Friday, hindi ka na magte-trade ng Friday. Okay, Okay. ganon. Kasi syempre, based dun sa ano mo, sa observation mo, at dun sa backtesting mo, na-observe mo na tuwing Friday, mas marami yung loss mo kaysa sa panalo. So, anong Yes. gagawin natin? Hindi mo na itutuloy yung trade ng Friday. Kasi, Okay. maybe,
yung strategy mo hindi siya profitable pag Friday. Parang ganon. Makikita natin yan. Yes. Kaya kailangan natin i-aralin kung paano mag-backtest. Paano mag-backtesting talaga. Okay. Tapos, yun yung, kasama sa time filters, yung mga session filter. Kunwari, anong session ba effective yung strategy mo? Asian, London, or New York? Kunwari, kasi alam naman natin na Asian session, nandyan yung ranging. Ang market niyan na parang ranging kadalasan. So, okay Okay. lang ba mag-trade ka ng ranging market ng Asian session? Tapos, check natin yung data. O, tingnan natin, lose ka ba o win? Anong mas marami? Pag nakita natin na mataas naman ang win rate mo kahit may Asian, sige, proceed lang. Pero pag napapansin natin, parang puro loss ako pag Asian session. Pag 6 o'clock hanggang hapon ng alas 2, bakit parang, ay alas 5, ba't parang puro talo ako? Ibig sabihin, yung Asian session, yung strategy mo, hindi pasok dun sa session na Asian. So, mas maganda, Okay. stop trading ka. Okay? Okay. Kailangan mong itigil yung mas mataas yung lose rate mo kaysa sa win rate eh. So, ang gawin mo, stop ka mag-trade pag Asian. Pag nakita Okay. natin na talagang talo ka nga pag Asian. Okay? Pangatlo ay isa pa, backtesting. Okay? Kailangan nating matutong mag-backtesting. Backtesting, ito yung isa sa mga pinaka nakakapagod na gagawin mo, sir. Isa to sa mga pinaka time-consuming na gagawin mo. Actually, ito dati ginagawa ko to. Doon ako sa trading view. Nung hindi pa masyadong restricted yung trading view, ito yung ginagawa ko. Yes. Iniisa-isa ko yan. Isa-isa yan. Gagawa, di ba magpapasa ko ng trade, yung enter position, may SL, may TP. Tapos titignan ko, Okay. pumasok ba? May hit ba SL? Okay, hit. Ilalagay ko yun sa isa kong papel. Okay, win, 1. Okay, backtrack. Tawag dito. Babalik ako sa ibang oras, panahon, or araw. So check ko ulit, na-meet na naman yung yung criteria ko, pasok ako ng trade. Na-hit ba yung TP? Hit TP. Okay, lalagay ko sa isa kong pang Excel or dun sa papel. Okay, TP hit. Okay. Anong araw na hit yung TP? Okay. Tapos balik ulit ako. Balik ulit ako dun sa trading view. Atras ulit, atras. Okay, pumasok ulit. Nag-crossover na naman. Pasok ako ng trade. Ganon ako, nang ganon, nang ganon, nang ganon. Hanggang Okay. bibilangin mo, siguro isang buwan na data. Sa isang buwan na data, siguro may mga makaka-20 ka na positions, di ba? Ngayon, kay Ah, kwentahin na yun. Mas marami ba yung panalo sa talo? Parang ganon. Ano yung, ano yung naging dahilan bakit talo? Baka naman sa oras na ganito, talo ka. Kasi ranging yung market. Kunwari, dahil yes. siguro nasa Asian session ka, kaya natatalo ka. What if tanggalin mo yung trade na yun? Tanggalin mo yun. Ngayon, tatanggalin mo yung mga possible na trades dun sa session na yun. Tapos bibilangin mo, ano naging resulta? Mas marami na ba ang win sa loss? Ganon. Okay. Yun yung backtesting. Eto sir, Yes, sir. sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, dito ka talaga magbubus ng oras. Dito mo iisa-isahin yung resulta ng trade. Dito mo lalagay anong oras ba siya anong oras nag-trade, anong oras pinasok, anong session, anong ranging by market, ganon, anong time siya, ayun, parang ganon. Iisa-isahin mo to. Pero ngayon kasi, yun nga, medyo nakakatamad to. So ako parang nag-isip ako ng paraan, paano ba to mas mapapadali? Ngayon, kaya pinush ko rin yung pag-aaral ng EA, yung paano gumawa ng robot. Kasi Yes. once magawa mo ang strategy mo, may strategy ka, na-convert mo sa robot, at binaktest mo, automatic na yan.
Hindi ka na maghihirap Mm. yan. Hindi ka na maghihirap yan. Ang maganda dyan, parang ilang click lang. Click, 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 click. Tapos, hintayin mo na lang, magba-backtest na mag-isa yan. After ng backtesting yan, lalabas na yung result. Lalabas na yung win rate, anong araw ka profitable, anong araw yung pinakatalo mo, anong oras. Yung mga kung okay ba gamitin yung trend filter o hindi. Doon mo makikita. Yung drawdown mo, gaano ba kalaki, at yung span ng mo, dyan sila. Yung gaano ka katagal mag-backtest. Kunwari, 1 year backtest, pwedeng-pwede yan, Mm. automatic yan. Kayang-kaya mo gawin niya kahit 2 years o 1 month o weeks backtesting, hindi ka na magmamano-mano. I-automate mo na lang Mm. yan. Click-click lang yan. Kasi meron kang Oh. robot na yung robot mo, according to your strategy, tapos mas madali na siya i-backtest. So, yun yung pinush ko. Kasi nga, nakita ko talaga, ay, ano to, nakakaubos ang oras ang backtesting, nakakapagod. Mm. Tapos, yun nga, kaya pinush ko. Ngayon, sir, kung gusto mo rin matuto, pwede naman. Ikaw gagawa ka ng robot mo. Oh. Okay. Pero, ang paggawa kasi ng robot, hindi siya recommended para sa beginner. Recommended siya para sa, alam mo yun, yung nagte-trade na talaga. Yung may experience na sa trading. Pero, yun yung Mm. recommended lang. Pero pwede ka pa rin namang ay, magta-time na pala. Sir, pag nag-time out to, send na lang ulit ako ng link. Yes po, coach. Kasi parang ilang minutes lang ata to, 20 minutes lang ata to. Okay. Anyway, pag naubos, send na lang ang link. So, yun sir, Yes. um, yun nga yung inaaral ko sa'yo, ay inaaral ko, yung pinakita ko sa'yo, yung paano gumawa ng trading robots, paano maglagay ng filter. Lahat yon matututunan mo. Yung EA development course is another course, separate yun, na in-enrollan ko din, na pwede mong enrollan Mm. din. So, magiging mag-classmate tayo. Ang Okay aaralin mo po. doon, paano gumawa ng EA, yun nga, paano mag-backtest, automatic, optimize, in automatic. Automatic yan lahat. Tapos yung EA mo, ikaw, paano gumawa ng EA na gusto mo ayon sa strategy mo. Yun yung maganda. Okay. Ngayon, syempre, pag may EA ka, automatic yan. Wala kang hindi ka mapapagod less yung stress mo sa utak. Ang Mm. price niya, nasa 11,000, nasa almost 12K pesos. Ang daming module nun. Parang kailangan mo ng ilang buwan para matapos mo yung module. Tapos kailangan mo ng practice. Tapos kailangan mo ulit magbayad dun sa subscription kung saan ka gagawa ng robots. Kasi kailangan mo gumawa ng robot, di ba? Parang ito, pakita ko sa isa. Dito, ito yan, oh. Itong FX Dreama. Kailangan mong mag-subscribe dito para, ito yung gagawin mo. Magaganyan-ganyan ka. Ito yung aaralin mo para gawing automated yung strategy mo. Okay. Medyo puro, pero huwag kang mag-alala dyan. Hindi ka naman bibiglain dyan. Yung scores, ito, yung course, siya yan, si Bads. Ito yung course nyo, ayan o. Module 1, Module 2, hanggang Module 13. Tapos sa isang ganito, ang dami pa niyan. What is algo trading? Paano mag-navigate ng MT5? Ayan. Itong course na to, yun nga, 12K. So, 12K. tuturuan ka paano yun nga, gumawa ng robots. Ang maganda rito, actually, maganda talaga to. Once matutunan mo to, once mag-enroll ka dito, hindi ka na bibili ng robot. Ng iba, hindi na. Kasi makikita mo ano ba talaga yung binebenta niya. Maiintindihan mo eh. Kasi ang mga iba, yung ibang nagbebenta ng robot, ang galing magsalita. Ganito ang robot ko, Correct. ganyan. Tapos, pag ito nalaman mo, itong course na to, mabibigyan ka ng kasi, ng liwanag. Paano ba talaga gumagana yung EA? Paano ba talaga gumagana yung robot? Paano mo masasabi na profitable ba talaga ang robot? Hindi ka na nila maloloko.
Hindi ka na talaga bibili. Tapos pag nakita mo, ay simple lang naman pala yung robot mo, kaya-kaya ko gawin yun eh. Ikaw na mismo gagawa. Pwede mo pang ibenta. Yun. Mm. Ngayon, sir, pakita ko na rin sa'yo, itong isa sa mga produkto, si Atlas. Ito si Atlas. Ay, something. Ito yung social trader ko, sir, sa Light, di ba? Di ba, naalam mo naman na to. Yes po. Ito, Yung ito yung EA na ginawa ko. Ginawa ko dun sa natutunan ko nga dun sa course. Masasabi ko bang sulit? Oo, sulit na sulit. Actually, mm, ano pa siya, hindi pa siya 11K no, nasa ano pa lang ata. Nasa 7? 7. Mura pa nun eh. Ngayon medyo tumaas na. Ngayon, nung natutunan ko, ayan, sinalang ko as a social trader, pinakopya ko, may mga kumukopya naman, 24 sila. Tapos merong oh, 4,000 ano, na copy traders asset. So, okay din, di ba? So, yan. So far, goods naman. So yan, natutunan ko kasi. So maganda. Saka hindi na ako bili ng bili. Alam ko na yung, pag nakikita ko rin sa Facebook, yung mga nagpo-post, ang gaganda ng EA, nagbebenta, ganto-ganto, ang dami sinasabi. Totoo ba yan? oh. Ikaw mismo masasagot mo. Pag nakita mo pa, ay hindi, ano to? Joke time to. Hindi, alam mo yung masyado nilang pinapaganda yung EA nila. Pero ikaw, dahil nag-aral ka, alam mo yan. Ito, kung gusto mo lang naman to, sir, mag-push sa EA development. Kung gusto mong Yes. i-automate yung strategy mo, kung ayaw mo mag-manual, kung ayaw mo mag-mano-mano, pwede ka mag-aral nito. Pero, to sasabihin ko, may bayad to, yung course na to. Mm. Syempre, knowledge to eh. Hindi na, ano to, parang special to eh, special skills to eh, yung EA development eh. Hindi lahat ng tao may ganito talaga eh. Pag matuto kang gumawa ng robot, may bayad to, plus may bayad yung FX Dreama, eto, kasi dito ka gagawa. Plus, may bayad din yung VPS. Etong VPS, eto papakita ko sa'yo. Nag-iba, di ba? Lumipat ako sa ibang computer. Di ba? Etong, Yes, ano na coach. to, nandito yung mga robots ko. Ayan. Nandyan. Nag-running sila dyan. Kasi ito yung prop firm. Running din. Ang nasa prop firm ko sa EA ang gumagana dyan. So, hindi ako nagte-trade manually sa prop firm ko. Robot na yung nagte-trade. With the proper risk management na sinet ko na hanggang ganito lang ang talo, hanggang ganito lang ang limit mo per trade in a day, pwede mong iset yon. Ikaw mismo magpo-program noon, gaano ba karaming trade. Sa Friday ba magte-trade ako, ganyan, anong oras, Asian session ba magte-trade. Pwede mong iset yan, pag natuto kang mag-robot trading, tapos isalang mo sa prop firm. Yes, Ganon. coach. Pag Mm. natutunan mo yan, sir, nako, saya niyan. Ang saya niyan. Exciting to, exciting actually. Isa to sa mga Passive income ano, coach? Passive income na lang ano? passive to pag naano mo na sir, pag natutunan mo na. Tulad nito si Atlas. Ito si Atlas oh. Ayan. Ayan si Atlas. Nagte-trade mag-isa oh. Wala namang ginagawa diyan eh. Kaya mo yan, magte-trade yan. Kaya mo yan, magko-close yan. Kung makikita mo negative siya ngayon, di ba? Okay Yes, lang yan, coach. drawdown yan, normal. Pero magko-close yan. Pag bumaba. Pero pag hindi, huwag naman sana. Mm. Pero may limit siya. Hanggang ano lang siya, hanggang ilang trade lang, hanggang 8. Pag walang position, Per pwede mag-close, hayaan lang niya hanggang bumalik. Isa sa mga sinabi ko naman sa mga copiers niya, walang SL si Atlas. yes. Kasi martingale siya. So, nasa sa'yo na yan kung gusto mong kumapi sa martingale EA. Parang gano'n. So, yun. Yan yung kagandahan. Itong VPS may bayad to. Nasa $10 monthly to. Okay. So, yun yung mga babayaran mo kung gusto mo mag-aral ng EA development. Pero, ang kapalit niyan, syempre knowledge at saka magiging automated yung backtesting mo at mas mapapadali.
Okay? Pero Mm. again, ang kapalit niyan, magbabayad ka, time and effort kasi aaralin mo to ng ilang buwan, pero sulit to. Once matutunan mo, sulit talaga to. At kung gusto mo talaga mag-pursue sa trading, maganda talaga ang matuto ka ng Forex, ng EA development. So, yun. Mm. Ano ba lumabas? Ayun, sana. Yun. Pero pwede po siya, coach, bumili ng, let's say, for example, coach, bumili siya ng naka-programming na pwede po ba yun o na parang yung master trader nang gumawa po? Pwede ikaw gumawa. Kunwari ako, pwede ka namang paggawa sa akin eh. Parang ganun po, coach. Pwede. Sir, less than 1 minute na. Tapos mag-send ako ulit. Sige po. So, pwede yun, sir. Um, Tapos yung strategy mo, gagawin natin EA para mas madali yung backtesting mo. Pwede yun. Hindi po, parang ano, coach, I mean, doon na lang, parang tiwala lang doon sa master trader regarding doon sa EA, magkano po kung ganyan po, coach? Si Atlas, actually itong EA ko na si Atlas, binibenta ko for $300. May Okay. isa na akong customer, bumili na rin siya sa akin. Ayun. So, bumili siya $300. Binili niya yung Atlas EA. So, ayun. Mm. Ikaw naman, sir, pwede ka rin naman